Pero ang puso, hindi nakakalimot ng pakiramdam. They will all connected with our hearts. Minsan nakakalimutan natin yung mukha, lalo na pagka yung edad medyo gulang-gulang na. Meron lang tinatawag nilang pagbulakaw ka, atras, abante. Gulang na doon. Ganun na yung sabi nila. At pagka daw yung lalaki ay sumobra na sa tanda, patas-tas mo na. Pag daw lumalakad, naglino-lino. Ganun na yung sobrang tanda ng lalaki. Nasa lubog yung kanyang asawa, na babae pong tiguang, naginawa yung upod. Ganun lang naman na rin. Ganun na ang buhay. Everything will change. Amen? Ang tao ay nababago, ang panahon ay nababago, ang mga gamit ay naluluma, maging ang pera na merong halaga ngayon, pagdating ng panahon, wala nang value ang pera. Kaya yung maraming pera yan, alam pa na yung open ng Gcash account ko. Marami din mag-share. Alam mo kapatid, sobrang blessings. Anong panahon, 3 weeks na ang nalipas, sobrang nakakaramdam ako ng depression doon. Hallelujah. Alam niyo yung buhay ko doon. Amen. Natutulog ako sa lamesa. Pero okay lang. Kasi nga yung lamesa, simbolo na yung pagkakin niya. Natutulog ako, nagdaan ko po pagkaon. Isa ko ito ang kaon. Habang ako natutulog sa lamesa, nag-chat si Jero sa niya pa, kumusta ka dyan ang mga nanay mo. Busog ako. Pero ang totoo, gutom ako. Hallelujah. Tapos biglang nag-chat si Pastor Roy. Pastor, meron sa libo na galing sa kapatiran. Ibig mo na bukas. Nag-picture ako. Nagluga ako, sinend ko sa kanya. Lord, thank you. Ikaw mo tagasin-kasin mo. Hindi ako na place na ako. Naglulugaw sa kanya. Pero ang totoo talaga naglulugaw ako. Para makatipid. Oo, ano? Kaya ko maglugaw ako. Gusto ko eh. Gagano na naman eh. Tapos pagkalipos ng isang linggo kapatid, nagpo-problema ako kung paano ako dadala ng hindi. Siyempre, yung budget natin, wala pa sa kamay natin. Ang Panginoon ay mayaman, pero hindi po rin voice. Huwag tayo yun. Lord, mayaman ka na, hindi ko makalumarta. Huwag ganun. Kailangan mo ang Diyos, may paraan yan. Nakulat ako mga kapatid, last week. Ito si Inday sa larin eh. Kasama si Inday. Ngayon, nag-chat. Pastor, pasa mo ang Gcash mo. Natapa. Ha? Bino, bakit pa? Saan? Nandiyan naman siya. Pasa mo ang Gcash mo. Hindi ako naman pa kunwari. Okay na ako ito. Pero yung Gcash ko, pinaward ko. Hallelujah. Okay na ako ito. Huwag siyang problemahin. Pero yung Gcash ko, ando na. Wala siyang maraming salita. Nagulat ako, nag-send siya lang. 520. Sabi niya, i-claim mo yan. I-claim ko, Gcash ko na nga. Ayun na siya ng ko. Pero, lahat ng yan napasalamatan ko sa Panginoon. Nag-share siya. Amen. Tapos, sunod na linggo naman. Ganito lang. Gcash ko, send mo. Ayun na naman, may 100 na lang ito. So, alam niyo, kapatid, yun yung ginamit ko para makalapin din ako. Amen. Nakakabuti ng Panginoon. Yung mga ngiti nyo yan, ngiti yan na magbibigay mami. Kasi alam ko walang malamot ang Kristiyano. Amen. Walang Kristiyano na likha ang Panginoon ng damo. Kasi ang langit hindi nagdadamot. Okay. Minsan ang tao malamot. Saan? Sa panahon at oras ng Panginoon. Yung pinili ko nga, sikap na dito. Nakita natin yung kanyang kalagayan. Amen? Huwag na natin itanin. Natin matin yung point na gano'n. Bago tayo lumapit sa Panginoon sa Panginoon. Hindi ko makakalimutan mga kapatid. Hindi ko nakabubos sa Bible. Tuloy tayo ng mga kapatid natin. Pray, hallelujah, Lord God. Hinili ko si Sir David. Kumalantay siya. Yes, purihin ka, Diyos. Hallelujah. Ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Panginoon, Lord, ikaw ang nakakala ng Diyos, ng bawat puso. Panginoon, nakakala mo Diyos ang aming pangangailangan. Sa oras ito, Panginoon, kunin niyo po ang aming masasila ng Diyos. Gamitin mo kami at ikipas ng sinirayan ng Diyos upang magpahagi ng iyong salita, Lord. Lord, patuloy mo siyang buhusan. Punasan ng iyong langis, Panginoon. Anoint him, Lord. Use him, Lord. Hallelujah, sa oras ito, Panginoon.
Pagpalain mo Diyos ang oras ng Panginoon sa aming pagkinig kayo sa salita. Salamat o God in the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ko po alam kung anong oras na. Hallelujah. Pero pagpasensyahan niyo lang. Hallelujah. Almost sa isang naging sa taon din, hindi po ako nakapasya dito sa inyo. Kaya niyo lang, hinalim ko muna yung katangian ni Pastor Dulce. Si Ma'am Joy. First time kong nakilala si Pastor Dulce, nung kami po nandun sa palig. Hallelujah. Tapos, ang dami nabigyan ng mensahe. Alam ko kung nakasama ko si Ma'am Joy. Tapos, ako binigyan ako mensahe. Ang sabi nila sa akin, Pastor, pag mag-share ka ng words of God, 15 to 20 minutes lang. Si Con ka na nakakingan si Pastor. Si Pastor Norman. Kasi yun, nagtubuhay ako doon. Hindi ko nahintay syempre ng 20 minutes eh. 5 minutes to 10 minutes, impas na. Kaon gani, 4 minutes, bukog, dilim. Hintay mo magreklamo yung mga tao. Pagkakain na tayo, nalutog gutom. 1 minutes, tutok, 2 minutes, bukog, dilim. Pagkakaon sa mga tagaling sunan. Impas na yun. So, 5 to 10 minutes. Ingon to mo ba? Dali arap ko Joy! Kulang pa ka nito! Reklamo lagi mo. Ingon mo! 20 minutes lang. So ngayon, eto na. Yung climax. Lahat nakatapos na. Kung si Pastor Dulce na. Sabi ng ibang pastor. May mahaw mo ganyan. Yung mulunghong ba? Yung mahaw mo ganyan. Wala. Si Pastor Dulce na ba? Wala ko siya na. Ano si Pastor Dulce? Ano siya yung pitch? Sabi ko, the words of God, siya yung paghahan natin, kaya yung kalakasan natin. So bakit hindi lang mo? Gadugog na gani ko! Sabi niyo, gadugog na gani! Kaya sa ngayon tuloy si Pastor Dulce, palakakan yung mga kapatinan. Ano ito ginabi si Pastor Dulce? 2 oras. Yung iba, nilakra na ng bangko, nilakra na sa akin. Pagsigit ni Pastor Dulce, Amen! Amen! Pero nagdak na dili ang sa bangko. Buhay na ako ka mo! Napapastor! Pero mo ba wala na? Pero I'm so blessed kasi doon natin nakikita at napapatunayan yung natitira sa Panginoon. Yung nananatili sa Panginoon. Yung tumatatag sa Panginoon. Yung nananatili sumusunod sa Panginoon sa kabila ng kahirapan. Amen? Ano akala niyo yung paglilingkod? Ano akala natin sa pagsunod sa Panginoon? Sayo? Hindi. Kunti mo nga magbigay ka ng love gift sa pastor, hirap ka eh. Sasabihin ng iba, last few months, nag-download ako ng standout. Pero totoo, standout hindi ako sa inyo blessings. Lord, dinagyan niya ako, Panginoon, dahil yung problema. Pero behind the scenes, humingiti ako sa Panginoon. Umiiyak yung puso ko, humingiti ako sa Diyos. Kasi naniniwala ako na yung kahirapan hindi mananatiling kahirapan. Yung kahirapan pagkatapos yan, kasunod na joy. Amen. Tama mo yun. Ano joy? There's joy. Isa lang yan. Diba? Praise the Lord. Sabi ng Bible, dito tayo mga kapatid. Hindi ko muna masyadong nakakasayahin yung aking oras kaya. Hallelujah. Dito tayo kukuha ng ating pag-aaralan. Hallelujah. Ganayin ko na lang po ito. Nakapag-pray naman po tayo. Hallelujah. Ang ating pong tatalakayin sa oras na ito ay sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Setting goals is not just about achieving success but aligning your desire with God. Hallelujah. Alam niyo na may napansin namin dito? Yung paglago ng mga kapatid natin sa Tagpuros. Nung siguro ilang taon na nakalipas po sa natin maliliit pa yan. Ang dami pang mga baby ngayon. Ang dami pang mga maliit nung araw. Ngayon, may kanya-kanya na rin baby. Hallelujah. At napansin ko, na yung pag-convert natin ng tao ng kaluluwas sa labas is almost 40% lang. 40 lang. Alam mo kung saan tayo lumalago? 60% lumalago tayo
sa pagkakaroon ng mga apo, lumalag, dumadami. At hindi lumalayo doon, hallelujah, yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Minsan tayo, tinatapos tayo yung mga aral, pero yung iba ang sipag maligaw. Amen? Yung iba, tinatamad mag-share ng words of God, pero pag nag-share ng chat sa kapwa, good morning, kumusta ka? Ligaw na ka? Yung kapila ka? Good night. Mapagani, gabi punta pa, good night na. Ang bilis na. Hallelujah, mag-share ng mga chat mensahe. Pero pagdating sa salita ng Diyos, minsan ang tao ayaw. Tamad. Pero, merong strategical way ang Bible. Yung pinangako ni Mang Abraham, aling ng Panginoon kay Abraham. Sabi niya, humayo ka at humayin mo ang lupa. Magpapagi ka ng kagaya ng buhangin sa talampasigan. Natumumpon niya yung Sir Judy, pusot-pusot mo tayo ng apo. Naghagdan-hagdan. So ngayon, hallelujah. Instead of yung church lumalago, hindi yan mawala kasi kasama yun yung pagpaparami. Pero, sinasabi ng Bible, sa pagpaparami yun, hallelujah, marami ang humabol, marami ang nagpahabol, marami ang naiwan, marami rin ang nagpariwan. Sorry sa mga naiwan at iniwanan. Hindi kayo nag-iisa. Kasama niyo akong iniwan. Joke lang. Ganon yung set up ng buhay. Pero hindi ibig sabihin na pag-iwanan ka, tapos na. Meron na akong binishare kapatid na kapatira natin sa Amugis. Puno siya ng problema. Sabi niya, Pastor, hindi ko kaya. Kadatingin daw niya, ang namumuni-muni niya, lupit. Isip ka? Sobrang stress, kada linggo daw niya, ang nakikita niya, lupit. Gusto ng piniti. Tapos, sabi ko, huwag mong gagawin yan. Pag-pick ka pa naman ang lupit dito sa Amugis kasi ito sa sewage. Huwag mong gagawin yan. Sabi ko, basta pag ginawa mo yan, wala na ang second chances. Ngayon, buhay ka pa, may pagkakataon pa para magbago ang buhay mo. So ngayon, medyo okay siya. Nakulat ako last week. Ang hinahanap niya hindi na lupin. Blame. Maglaslas ako pulso. Hindi makakapusan ang mundo. Amen. Yung mga na-stress sa kadipin ko siya, di pa kapasa ng mundo. Naniwala yan. Hallelujah. Kung kayo ay nabigo, kung kayo ay nag-failure, hindi pa katapusan ng mundo. Habang hindi bumabalik ang Panginoon, hindi pa katapusan ng mundo. Amen. Maraming beses kang pinayak, maraming beses kang pinato, at sinira ng mga problema. Pero magugulat ka, tinugnaw ka din, ilang taon na. Buhay ka pa rin. Amen. Humihili ka pa rin sa Panginoon. Nagugol ka pa rin sa Panginoon. Lord, ang dami kong problema na pinagdaanan, ang dami kong pagsubok na pinagdaanan. Pero bakit hanggang ngayon? Nandiyan ka pa rin. Hindi naalis ng Panginoon yung mga problema. Dahil sa pamamagitan ng mga problema ngayon, yun yung nagtutulak sa iyo, papalapit sa Diyos. Sobrang bigat ng problema. Sasabi ng Panginoon, ako lang, lubod ka. Pag mabigat ang dalawa, ano nangyayari sa iyo? Bumulod ka. Sabi nung isang kapatid natin sa Amugis, sabi niya, Sister Ilka, marunong na siya mag-pray ha, dati hindi. Alam niyo, waiting ng Bible ng Panginoon, dahil iwanan kami doon kahit mahirap. Amen. Amen. Way ng Panginoon, ni si Pastor Bihara pumunta sa ibang lugar para makita natin yung pag-rock. Kasi hindi ko lang, hindi yan tutubo. Para lang tayo magtanim ng isang seedling na tinakpan natin ang bato. Na pwede naman natin tanggalin. Para siya ay masipol, mamunga. So, iniwan kami doon, hilan lang kami. Ang tanging pinanghawakan namin ay yung great Hebrews chapter 11. Doon ko naramdaman, Lord! Ito pala noon, bakit ko isip? Puto mo, puro salita na, ang kapag natin mga pero kapag hindi mo tinahanan, hindi mo makapatunayan meron mga great. Amen? Usahay din tao, mayroong istorya. Kaya mo yan! Mapaglalamanan, mapagtatagumpayan mo yan, pero ito, nabuhay ko
nandun sa posisyon ng taong pinagsasabi mo. Kaya mo? Ito ang sabi ng Bible. Hallelujah. The Bible said, starting goal is not just about achieving success. Pagka ikaw ay mayroong goal, kapag ikaw ay mayroong pangarap, hindi mo agad kukunin yung success. Malayo ka yun. May goal ka, mayroong pang gap yun. At yung gap na yun, doon sa goal mo, doon sa success mo, dadaan ka pa ng maraming pagsubok bago mo maabot yung iyong goal. The Bible said, align your goals with God's will. God has a perfect timing and perfect plan for you to set the goals aligned with His will. Hallelujah. Minsan tayo mga Kristiyano, gusto lang natin na umani sa tanim ng iba. Amen. Amen? Minsan tayo Kristiyano, gusto lang natin umupo sa upuan na giamot sa ulan. Narinig ko dito nung laban, parang nag-share tayo ng bangko, di ba? Yan. Minsan tayo, pag nabusan tayo ng upuan, ganito tayo, asan yung bangko? Ano man, nakakayo pa rin. Alam niyo yung nakaraan ng last week. Hallelujah. May confront nila ako doon na isang kakilala ko. Umanda yung aking pagiging suplado. Sabi niya sa akin, sabi niya, gamay naman ang diyan ng simba. Alam niya sa ito, so what? Ano pumunay kami? Bakit nabasa mo yung Bible? Dalawa? O tatlo? Na nagtipon sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ay nandun sa kalagitnaan. So what? Kung gano'n eh, ano kayo sa'yo? Kayo marami, pero kayo empty. Alam niyo, minsan ang problema sa sobrang dami, nagtutulungan. Kami nung kumonte, wala nang tulungan, pagturo. Ikaw mag-pray, ikaw malipad, o may tao sa likod. Isa ito doon. Ihang ka lang. Tapos sabi ko, ikaw ang mag-MC. Tanaw sa hangad sa langit. Wala may tao sa likod. Hangad siya. Ano? Ayaw na ka na ako na eh. Huwag ka nang humingi ng tulong. Tumayo ka doon, and the Holy Spirit will guide you. Tumayo siya, nag-MC. Ngayon, kahit sinong turong mo doon, marunong na mag-pray. Yun yung bunga ng pag-iwan mo sa amin. Hallelujah. So ngayon, naalala kong bigla mga kapatid, yung time na maraming blessing, so ang ganda ng function gawain. Pero pag dipos ng ilang panahon, bisag sinbron hugot, ewan nagikakaw, hindi ang nalon. Kita niyo naman. Pagkaunan, nabot, parang lang mga kapatid, para akong yung namamalimos ng atensyon. Hindi pagkain. Suri-suri sa kaiso ng kailan. Pasal kaon, kape, asilang, thank you, salamat, busog ko. Pero yung kamay ko, yung paa ko, lumalayo, yung kamay ko, naiiwan. Ganun, sistema. Tapos sabi siya, pagkakasa. Ay, hindi ako nakakape, pasensya na. Mga diskarte ko ng araw. Pagkakasa, pero nilingkod. Hikap-hikap dito sa thermos. Nayurog ba niya? Tinitahan ako ng kape dito kay Pedro. Ikaw na yung magbutang sa butang. Ano na, bisag ka sa mga sukal. Okay lang, hindi ako dinadiabetes. Tinoon, hindi. Nagkaghanap ng sukal. Ano na yung strategy ko? Pag pinagtimpla niyo ako ng kape, damihan niya sukal. Kasi hindi lang isang basong iinom ko. Kasi pag sobrang tamis, nakalahati ko, dagdag na ako. Yung tamis, hindi pa rin. Nagawa si Tatay Pedro, nakadahigop ko, humiti ako sa kanya. Kasi ang akong kape buntag, diretso dapat ito. Tapos ako tatalikod na, pastor, yung kaang wala, busog ko! Pero ako matataw sa padero. So, naramdaman ko mga kapatid yung bigat. Amen. Para ako sa sanglalang nandun sa front line of war, dun sa battlefield. Pero, the more na nahihirapan pa ng tao, the more na naguguto ng tao, ng Diyos din yan. Hindi ko naiiwanan. Kasi sa buhay pa ko, sabi, hindi mo nilagay ka. Ikaw mali, kambok, luya. Ako, di ba, kapit. Bakit ako? Hindi, kumakain ako. Kayo, kumakain kayo. Kasi may mga matataba din. Kayo, kumakain kayo na kapatid sa ano ako. Kumakain ako once lang. Anong once?
once in a lifetime, kumakain ng masarap. So, blessings sa inyo anak ko. Hallelujah. Parang hindi tayo napupunta sa mensahe, lumalay ka, pero okay lang. Gusto ko mag-testimony sa inyo. Tumawag si Jeros, sabi niya, pang, sabi niya, hallelujah. Maganda ka. Kalaman mo kasi handa, ang sabi niya, magpapadala ako ng short. Puro ba? Hallelujah. Tapos, medyo natuwa na ako doon, pero ang sobrang kituwa ko, pag sabi niya, sa loob ng mga show, na, kasi nga, nakaan isang buwas na, meron ba kayong pinaglumaan mga salawan? Salawan kasi sa amin yan, mga short ang loob na. May mga pinaglumaan kayong short na yan, talaga. Kasi wala na akong time para bumili. Ang totoo, wala tayo akong bibili. Wala na akong time pumunta pa ng time, mamili, busy ako sa series. Pero ang totoo, Walang pambili. tapos talaga sa budget. So, hindi. Sa mga kaanak, okay lang ang pandobi lang. Eh, mapatalo doon, bukas-bukas na, okay lang yan. So, sabi niya, wala short pump, bibilang ka. Pagdating ng TikTok, yung pump, hintayin mo yung short. Hindi ako natuwa kasi pagdating ng short, alam niyo ang tinatuwa ko? May vacuum sudan. May pagdalas ang karne, kaunti, Lord. 2 days kong, sabi niya, i-ice mo yan para naman ulam ka within 2 days to 3 days. Hindi ko na-ice, ba't ko i-ice? Pagdating doon, bakit may kaon? Dintik lang na yung isang kawaling. Ito ka ng bagoy, diluto ko. Pilit lang ko. Pwede ka ng kaon. Ano pa, makasukaan ka kan. Picturean, pagkatapos ko pilicturean. Sabi niya, sabi niya, i-ice mo ba? Hindi na kailangan ko i-ice ang Ilocano. Kahit 2 araw yan na hindi maluto. Kakainin namin yan. Mas, lumilipas yung kanyang sariwa. Mas masarap sa amin yan. Ano mag-ice-ice pa? So, init din isang medyo ang amoy. Okay. Pero totoo tayong ito. Hindi ko nahintay ng 3 days, 2 days pa lang, inurap na ako. Kasi alam ko meron nila yung kasama. Minsan tayo kapatid, pansinin natin. Tayo mga Kristiyano, minsan tago tayong tago, ipok. Hindi natin napapansin na sinasabi ng Bible. Remember, the Bible said, parang tayo, mga tao, naglalagay ng kita o pera doon sa lalagyan ng butas. Kung parang ipok tayo, hindi. Kasi nga, mapapatunayan mo, ang blessings ni Lord, ang pagpapala ng Panginoon, nag-overflow. Pero kailangan, yung lalagyan mo, yan. Hindi matutupad yung sinabi ng Bible, 60 hindi ka tumaapaw. Hindi aapaw yan pag hindi mo pinabawasan. Hallelujah. Balik tayo dito. Jeremiah chapter 29, verse 11. Hallelujah. Pansinin natin ang sinabi ng Bible. Jeremiah chapter 29. Anong oras mo pa? Hindi, hotel ka ba? Jeremiah chapter 29, verse 11. Hindi na po tayo masyadong Jeremiah chapter 29, verse 11. Ganito ang sabi ng Bible. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, ang pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Align your goals with God's will. God has a perfect plan for you to set a goal that align with His will. Alam niyo yung salitang align? Lahat tayo baluktot. Lahat tayo akala natin tama yung ating ginagawa. Lahat tayo akala natin yung ating desisyon tama. Pero kahit pala tama para sa atin at hindi naka-align sa Diyos, mali pa rin. Mali. Tumulong ka, magbigay ka, tama. Pero pag hindi ka kasama ng Diyos, mali. Wow. Ano ang sabi ng Bible? First, Peter, hindi ko naalala kung yung verse siya. Listen ka niyo, malabos ng tao, matarong na sa pakanin, dili, magtotoo, o ba kaila sa Ginoo. Yung taong matuwid, gumagawa ng puro kabutihan, pero hindi naglilingkod sa Diyos. Hindi kabutihan, tawag ng Panginoon, basura. Amen. Magtulog tayo, nagbibigay tayo, tapos wala ka sa Panginoon. Hindi natutuhan Diyos doon.
Nasabi ng Bible, hallelujah. Ulitin ko sa pagbasa, 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang ating pag-isip na kinisip sa inyo, sabi ng Panginoon, ang pag-isip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ang mga tao ngayon, Hallelujah. Ay nagsisikap para sa wakas. Nag-aaral, nag-invest. Kasi ang pinaghahandaan ay yung wakas. Ay, sana, iipon ako sa future ko, ganito, maging maganda ang buhay ko. Pero pag hindi kasama ang Diyos doon, ang Panginoon doon, sa iyong pangarap, mag-fail ka. Amen? Kasi sinabi ng Bible, ang Panginoon ang nag-iisip ng mga iniisip mo. Hallelujah. Pero kung plano, tapos sinayaan mo na ang Diyos ay hindi kasama doon sa plano mo. Magugulat ka. Why? Because our God is the source of all things that we want. Siya lang yung pinagmumula ng mga bagay na ating pinapangarap. Hallelujah. So naalala ko yung turo ni Pastor Rolly kanina. Alam niyo kapatid, hallelujah. Isang usapin niya sa Among This. Yung mga katakanta. I-kukan natin yan, medyo tatapitin natin ng konti. Isang usapin niya sa Among This yung pagkanta ng mga wording. May narinig ako doon na unang-una kakanta ng yung sa simbahan, siyempre, yung kanta na Ibuti-buti mo, Panginoon. Pagkatapos nun, iba naman. Yung aray, alam mo, parang dito tulad yung puso ko. Ano naman nangyari sa mundo? Christian song, maya-maya ang karog ko, aray. Ibuti-buti mo, Panginoon, aray. Hindi inaalaw ng Biblia ng Kristiyano kumakanta pa ng word. Totoo yan. Yung binasa ng ating mahal na pastor kanina dun sa Romans chapter 1, verse 12, chapter 1 and 2. Renew. Meron tayong kanta natin. Yung kanta nila, hayaan mo sa kanila yun. Kanila yun eh. Amen? Yung kanta natin, atin ito para sa Panginoon. Hallelujah. So sabi ng Bible, lahat ng likha sa sanlibutan, hallelujah, ay subukin mo. Pero hindi subukin mo, tangkilikin mo. Kasi may mga subo-subo, na pag nakasubo ka, maayuman na yun, balik. Amen. So ngayon, pag hindi mabuti, anong ginagawa natin? Iniiwan natin, sinapalikan natin, pag wala na pakinabang, hallelujah. Pinagkakatuwa natin, iniiwan natin, dinidispersa natin. So yung mga bagay, mga kapatid, hallelujah, na magtutulak sa atin palayo sa Panginoon, nito sa hindi siya naka-align doon sa Diyos. Amen. Lord, gusto ko magsimba, gusto ko maglingkod. Pero, hindi ka naka-align sa Panginoon. Kasi ang tao, minsan, nagsimba, babakra. Gusto ko magsimba, gusto ko magpuri. Minsan ka, pero yung katawan, nasaan? Minsan wala dito. O, vice versa. Minsan, yung katawan nandito, yung isip, wala. Kaya minsan, pag, Amen! Maraming lutang. Amen? O, dami nga. Bakit yung isip niya sa labas na? Present yung katawan niya, yung isip niya doon sa labas. Ganon. Ang set-up ng buhay. Hallelujah. Akala natin, Lord, thank you, Panginoon, kasi present ako today. Pero nung sabi yung pastor, Amen! Ano daw? Lutang. Baka yung isip, ando na sa labas, present yung katawan. Maraming mga tao na nasa labas yung katawan yung utak, bakit ako simpa ko karoon? Pero huli na eh, patapos na tayo, di ba? Sabi ko, patapos na. Ano na? Yung ating buhay at plano na wala sa Panginoon, iset aside mo yan. Gumawa ka ng bagong plano kasama ang Diyos. Pangalawang versikulo, bago tayo magtapos. Commit your plans to the Lord. Surrender your goals to God in prayer and trust Him to lead you to success. Proverbs chapter 16,
verse 3. Sabi niyo, sabi ng Bible. Proverbs chapter 16, verse 3. Hallelujah. Chapter 16, verse 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong panukala ay matatatag. Commit thy works unto the Lord, and thy path shall be established. Kaya daw tatatag. Yung ating mga pangarap. Di ba pag nandun mo kay God? Amen. Ngayon, kahit anong pangarap ang gawin mo, kahit anong discard ang gawin mo, maubos ang lahat ng discard mo, magugulat ka, Lord, bakit ba ako laging nag-fail? Panginoon, bakit ba ako laging sumasablay sa mga plano mo? Ngayon, tatanungin ka ng Diyos. Andiyan ba sa Panginoon yung ating plano? Amen? Tatanungin natin sa sarili. Nandun ba sa mga Panginoon natin mga aming mga pinapalak natin? Minsan wala eh. Kasi minsan tayong mga tao, Meron tayong desisyon, meron tayong gusto, na gusto lang natin kahit hindi gusto ni Lord. For example, sa choices, sa pagpili ng partner, dito tayo sa partner, maraming nangyayari kasi pag-partner, napakasi kaya, pagkausaping love story, mga partner, mga single, ang daming mahaba yung leg. Ayan. Sa choice, choices natin. Pagka tayong tao ang pinagbulan ng ating gusto sa pagpili, siyempre, pag tayong tao ang pipili natin, una-una, bago, pangalawa, mabait, pagtatlo, batangkad, pang-apat, mapera. O pagkamay natin lahat, nasa kanya. Pero ang tanong, pagka hindi gusto ng Diyos, lahat ng pinili mo, sablay. Alam niyo kung bakit? Kasi walang Panginoon. Masabi ng Panginoon, yung pinipili mong matangkad, nagwapo, ibibigay siya ng Panginoon, putot maot. Yung pinipili mong mapera, sana kung businessman yung maging partner ko, ganyan kasi gusto ko ganun, mayaman, matangkad, mapera. Ang bibigay sa'yo, manok seaweeds, ang service mo, balik. Kasi ikaw yung pumili eh. Ikaw yung may gusto. Ang choices lang, Panginoon, yung gano'n. So ngayon, pag lumapit ka sa Panginoon, naalala ko tuloy mo yung nangarap ng Quran, ng bisikleta. Pag lumapit ka ngayon, Lord, gusto ko sana kahit mahirap, isang pobre. Bahala sa atin, gusto natin. Bahala ko kaning pobre niya, ito kaya namin kontak, basta kaming lumato ang simbahan. Baka tayo, Panginoon, gusto ko ng wapo, mapera, may kotse. Pero pag bigay sa Panginoon, binigyan ka ng wapo, may kotse, may sasakyan. Ang believer naman, saan ka dinadala? Hindi sa church, dadalhin ka sa bar. Kasi ang believer. Pero pag lumapit ko kay Lord, Panginoon, di siya kubre, di siya maot, okay lang. Ang mahalaga, ang pagtitig, buka man. Yung ganito. hindi yung makaman kay God. Pero kahit, alam niyo, minsan yung choices masakit. Pumipilit ka, unta niyo, kalinto. Kasi minsan ang Kristiyano, ito yung kaibigan mong nakawin, ginawa dito pupili kung isda. Pero unta, ang imong ihatag, maya-maya. Yung ganun ba? Yung panangahan ko sino? Panginoon, di ba ko mamili kasi siyempre ikaw may nagbuot, mahayag mo ko na lang isang daan sa maya-maya lang. Mamili mo gawin first class. Hallelujah. Minsan sa atin, ganun yung ating setup. Panginoon, ilang taon ako nag-iintay sa iyo. Wala pa, hindi pa rin dumarating yung aking pinapangarap na mukha di ko kumarting. So, hindi niya napansin na mayroon nang dumating, pero hindi ka mukha ni Gao Martin, kamukha magkukupo sa paa. Hindi ko napansin kasi Martin ay bapo yun eh. So, ang dami nang dumadaan. Lord, wala naman si Gao Martin. Sabi ng Panginoon, hindi nga sila, kapay na, kasalan, tuwa ko. Yung pinili ng bapo, ang gusto ni Lord, hindi ka gwapuhan. Pero, gwapo pa rin. Yung mga anak ng Diyos, maaba.
Kayo sumagot, maot ka, anak sa Ginoo. Ha? Oh, hindi! Hindi maot, walang pangit! Nalikha ang Diyos. Kasi pag may pangit na nalikha ang Panginoon, mag-isa ka simbahan. Nakatatupan ka to, purman, maot. Nakatatupan ka pa. Ugali, maot. Kinaiyan, maot. Naong, maot. Kaya pag simbahan, pag lumanin ninyo, maotan, naong. Naalala ko mga kapatid. Sorry, naalala ko yung kapitbahay namin doon. Sa Intan, dito ko siya. Alam ko na mabigyan, pero sabi niya, gusto mo akong kinabuhin pa sa wala na lang, nako, ang aga-aga, ang sarap pag-isip ko sa inyo. Halika ako, pag-ampis ko puntahan. Di ako lang sila ang nawang brang-nawang impyerno. Ay, santa, sinadaan niya. Pagkatapos ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon na siya dyan, yung siningan ng brang-nawang impyerno, hindi inalis ng Diyos. Ang doon pa rin. Kada abis na pagtahan, nawang impyerno. Alam niyo, nung naglingkod siya sa Panginoon, ang baliktad yung set up, yung mukhang impyerno, mukhang langit ka sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, imbis na sumamakaw niya, good morning, hallelujah, praise the Lord, brother. Yung nawang sa silingan ng nawang impyerno, yung kahimbay ako. Naging challenge na yan. Minsan, yung mga trials, hindi inaalis ng Diyos yan habang hindi ka natututo. Panginoon, thank you sa pagkakampo. Kami silingan, nakamahapon, baka pagkaw pagkasan ako gangan. Kasi gusto nyo, mamatay. Pag pinalangin mo na mamatay ang biyanan mong pangit ang ugali, lahat ng biyanan mamamatay. Kasi karamihan sa mga biyanan, mga ugali. Tapos pala yung biyanan, nagkakampupon. Bakit mamatay niyo ako ang masamang mga ugali? Namatay lahat ng nagsisimba. Kaya tayo ay inipon ng Panginoon sa gitna ng iglesia nito, mga mahal kong kapatid. Dahil ang ating mga ugali ay pangit at binago ng Panginoon. At yung ating ugali na madamit sa pagbibigay sa Panginoon, binago kaya yan lahat huminiti kasi gusto magbigay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nagsimula tayo kapatid sa pangit na ugali. Amen. Nagsimula tayo sa pangit na pakikipag-usap sa ating kapwa. Nung araw yung ating mga labi ay basura ng mga pangit na salita na hindi nakaanayin doon sa Diyos. Pero nung tayo ay kinilala ng Panginoon, tinanggap ng Panginoon sa paglilingkod. Nagsasalita tayo ngayon, puno ng papuri sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi hindi tayo dito. Amen. Padalangin tayo. Yung mga Kristiyanong ayaw magbago, ayaw baguhin yung ugali, ayaw baguhin yung kanyang image sa Panginoon. Hayaan mo. Mabasa mo na. Sabihin mo, Dugan ako, ginawa, hindi ako ang iso, hindi man ako to, sa ginawa. Kung yung sa-isa, yung gali sa puno, sa ginawa mo yung iso, sila ka na tao, bago. Ganun yung sabi ng iba. Pero alam niyo kung hindi sinabi ng Bible na hayaan sila, kung sabi ng Bible, pag-pray sila. Amen. So paglipas ng 5 taon, yung kapatid niya yung pinag-pray niya na kinukot siya ang salita ng Panginoon. Ano na po yung bigit ng Bible? Picture na yan. Sa balong bukasan, naalala sa Tatay Prejo? Tatay Prejo? Yung aking elder. Tatay, sabi niya, ang iniipit niya, Jim. Pagkikan dyan sa pistahan, hindi masero, ni mga inane, mulig balay, iyatan namin. Usakay dito siya makita sa buntag ni Nanay Edith, ito itong sabutan, kilit sa kasada, pinagbuntag. Natulog mga mga banig, upugod. May dala-dala pa ang gin, pero nung sinagligod sa Panginoon, dala-dala niya Bible. Mahina yung kanyang pagdinig, pero malakas yung kanyang boses. At pag siya ay nag-verse, doon, ilan na kami doon, yung mic namin doon ay minsan ay amin. Po, kami naging kanya-kanya naman. So pag kami ay kumanta, hallelujah, pag kami sabay-sabay na kumanta doon, ay gugugan ng sila. Pero sabay na sila, ang kapagtuwa sa anak ko, at tinugtuwa sa kanta. Pero
Hindi kami kumakanta dahil papurihin lang ang mata. Kumakanta kami para sa Panginoon. Minsan, hallelujah, hindi puso ang masakit sa aking buwan habang may tumutugtog. Alam mo kung ano? Teka! Siyempre, ano dito? C, G, D, D, F, F. Lahat ng chord, sinakabol ko. Ano ba itong tutugtugan ko? Kasi iba yung tono, iba yung tono, iba yung tono, iba yung tono. Pero alam niyo kapatid, sobrang na-challenge ako. Bakit? Kasi kahit saan chords niya ako dalhin, sinasabayan ko na sila. Walang practice, walang rehearsal. Pag tumayo dyan, kahit anong chords yung kantahin niya, kahit anong boses, anong tulaga, anong klase ng kanta, sasabayan na siyempre. Okay, practice? Okay lang. Ang mahalaga, yung papuri, yung bigat ang isa niya nagkakalaan sa Panginoon. Kahit hindi lang ako nagpupuri, Lord! Hindi kami umiyak dahil kukunti kami, no? Umiyak kami kasi may vision ng Panginoon na higit sa amin. Dadami kami. Hindi kami umiyak. Kasi kapag umiyak ka, Lord, pag tanong mo sa mga tao, Lord, mga tao, pag tanong mo din, nawala sa pastor ka naman makita, tiyan na lang. No, sumunod ka, Diyos. Natin namin ko po sa Panginoon at habang kami ninanang naman, pasensya ng Panginoon, hindi kami nakapokus sa aming katabi. Amen. Yun. Doon ko napag-aralan na hindi pala basihan ng perfection ng Panginoon. Isa tayo sa, 20 years na ko sa Ginoo, gumala na magtuhon sa pag-ampok, pag-luhod-luhod. Pero hindi pala garantiya para ilasyon ng Diyos. Amen? Ang hinahanap ng Panginoon, yung commitment mo sa Kanya. Minsan tayo, malang tumulukso, daghan. Kasi kapag lumulog ka, nakikita mo yung lahat. Paano pag ikaw na lang sa dalawa na lang kayo? Kailangan tumulukso. Doon kapatid, hallelujah, ilan na lamang kami. So sabi ko, lundag! Siyempre lahat lumulundag. Wala sa nang tutulak na ibang lumulundag. Tatay kayo sakit ng tiil. Lumulundag sa Panginoon! Tatay bisang sakit ng tiil. Tapos siyempre yung kabila, nahuli yung kabila. Siyempre, at least lumulundag. Makita namin natin minsan pag sinabi ng ating sakit, lumulundag. Para natatakot masira yung kanyang buhok na bago sa fly. Kami daw ang hindi. Wala lang yung pagkailangan. Talitsura mo, basta kami nagpuli doon. Panginoon Lord, sabi nga ng kapitbahay namin sa baba sa birthday. O si Sister Betty, nagkakit pastor ang mukhang ka. Ikaw, nakakasap, kaitan, siya po sa kalawag. Yung isa yung tingog ba, napalayo. Lumalayo. Ang alam yung sagot ko, kumakanta kami, hindi para sa amin. Kumakanta kami, para sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, may mga naman tingog, nang dami. Siyempre, ang Diyos na nasa, pero sabi ng Panginoon, they will sing praises unto God. And God will please. Ito ang Diyos. Sabi sabihin, kumakanta kami, kahit wala kami sa line. Dati yun, pero ngayon, naka-line namin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, glory to God. Alam natin ang maritang napakabuti ng sa kabutihan, ako'y nalilito upang magpuri sa iyo. Jesus, sa pangalan mo, ako'y nalilito upang magpuri sa iyo. Ikaw lang
Hallelujah, praise the Lord God, ang pagpapala ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang biyaya na hindi nauubos, ay sa bawat isa, kalakip ng kanyang dugo, na nabuhos sa Kalbaryo ay patuloy na magbibigay sa ating proteksyon, upang tayo ay magiligtas sa lahat ng kanilang nagawa ng kaaway. Na sa araw na ito, hanggang sa kalawang parito ng ating Panginoon, tayo lahat ay sabay-sabay na magsasabi, Ah.